Hello po mga kamanok. Magandang umaga po sa lahat nating followers at saka yung magpa-follow po. Ngayon po ay gusto ko lang pong i-share, no, kung ano yung mga pagkain na pinapakain natin sa ating mga broodcock at the same time sa ating broodhen, mga broodstag natin, kung ano yung magandang patoka para sa kanila, para yung katawan nila po ay hindi po mangayayat kasi on breeding sila. So ang akin po, i-share ko lang po ngayon sa inyo. Kung susundin ninyo ay okay lang po. Pag hindi niyo naman sinunod kasi meron tayong nasanayan ay okay din po, no? Importante dito ay makatulong lang tayo sa ating kapwa na nagmamanok. Kasi nga ang experience ko lang po, kasi mayroon tayong iba't ibang mga patuka talaga, which is hiyang naman po, no? So ang iano ko po sa inyo, ang may bibigay ko po talaga na magandang patuka para sa ating mga broodhen, sa ating broodstag at saka sa ating pullet. Ang pinaka number 1 po na ginagamit ko, matagal na akong gumagamit ito, yung Gallimax 21 po ng Salto, yung breeder nila na pilit. Gallimax 21 po ang ginagamit ko talaga. Noon pa yun, no? Noon pa. So, yun ang patuloy ko pong ginagamit. Kasi nga yung ating mga materialis na ginamit ko ay hindi ho magbago yung kanilang katawan. Which is, magbibilog pa po yung katawan nila, magaganda yung pag-produce po ng mga eggs. At the same time po, haluan lang natin po konti ng cracked corn. So yun po ang ginagawa ko. Ang ratio niya mga kamanok, 2 kilo po na Gallimax. At the same time, bibigyan ko po ng kalahating kilo ng cracked corn. So yun po ang naobserbahan ko. Na paggamit ko po sa mga patuka na yan, ay hindi ho nagbabago yung katawan ng broodcock natin. At the same time po, hindi rin po masyado nagbago yung katawan ng ating broodhen, yung ginagamit nating materialis. Meron mang pagbago kunti lang. Pero sa broodstag at sa broodcock po, talagang habang tumatagal pa nga po ay nagabilog pa yung kanilang katawan. Pero sa aking area po kasi backyard lang ako, yung broodcock natin ay nakalagay dyan sa isang square pins. At the same time, siguro ang kaya niyang is dalawang inahin, dalawang broodhen, yung ating sinasalang lang sa isang broodcock natin. Kaya sa ganyang paraan po, hindi ho masyado mangayayat yung ating broodcock na ginamit. So ipapakita ko po sa inyo yung setup po ng aking pagbibreed. Talagang simple lang po, no? Simple lang. Ang sa atin is makatipid kasi backyard lang tayo, wala tayong lugar na malaki. So ganito lang po talaga ang setup ng ating pagbibreed po. Papakita ko po sa inyo. So ganito lang po ang setup ng Chris backyard po, no? Kasi nga unang-una, backyard lang tayo. So nilalagay ko lang po sa square pins. Ayan po, nilalagay ko sa square pins. Pagkatapos po, once na makastahan na niya yung broodhen natin, ay kukunin ko yan siya at ibabalik ko sa battery cage ko po. So yan. Yan po ang ginagawa ko, no? Kasi wala tayong lugar, wala tayong espasyo na magpagawa talaga ng maganda at pulido na breeding pens nila. So yan po ang ginagawa ko. Actually po, gusto ko lang ipakilala sa inyo yung ating broodcock at the same time yung ating broodhen po na ginamit. Actually po, ay gusto ko lang ipakilala sa inyo yung ating materials na ginamit ngayon po ay isang golden boy na broodstag at saka yung broodhen naman natin na ginamit ay isang golden boy din. Yan po. Yan sila. And then to be honest po, itong broodstag natin ay anak po ng partner niya ngayon. So magiging na ito, no? Magiging backcross na siya. So yun nga ang tinatawag natin, backcross. Ayan. Sa ibang farm naman, iba din ang tawag sa kanila. So for me, yung broodhen na ginamit natin ay isang golden boy na kung saan anak niya po itong broodstag na ito. Yan. Pero po, healthy po ang broodhen natin kasi nga binigyan natin ng tamang patuka, binigyan din natin ng tamang vitamina at saka yung mga injectable na ginamit natin. Yan po sila. Ito naman po, kung mapapansin natin, halos pare-pareho po yung kanilang kulay. Halos pare-pareho po ang kanilang kulay.
pare-pareho din po yung kanilang forma kasi itong broodstag natin ay magkapatid. Ayan po, magkapatid sila. Then itong broodhen na ginamit natin mga kamanok ay magkapatid din itong dalawa. Yan. Nasa record po natin, ang dalawang golden boy po na broodhen ay magkapatid. And then ito po, yan, na broodstag natin, magkapatid din po itong dalawang ito. Yan sa kabila. So, magiging pure po ito na golden boy at saka back cross po yung kanilang magiging anak. So, very simple lang po ang setup ng ating breeding pens. Ganyan lang po talaga ginagawa namin. So, sa isang araw, makakasta yung ating broodstag ng 3 broodhens ay okay na, sold na. Marami din naman po ang ma-produce sila na itlog, no? So, ganyan lang po ginagawa natin. So mga kamanok, sana po meron tayong natutunan. Pwede nyong i-apply sa manukan ninyo, lalong-lalo na po sa backyard kasi yung mga backyard kasi kunti lang po ang kanilang lugar, kunti lang po ang espasyo. Di tulad po ng farm ay napakalawak talaga ng area nila. So for me, sa lahat po na nagmamanok, yun po ang masasabi ko at saka ma-recommend kasi tested na po sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga followers. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po tayo. Alam ko, hanapan po natin ng paraan para may matutunan tayo sa binablogs po. Mabuhay po tayong lahat.